Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series na ating binabalikan ang Gospel of Luke tuwing ating communion weekend. Tayo po dito sa GCF ay nagpa-practice ng open communion. So kung kayo po ay nananampalataya na kay Jesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon, maaari po kayong makisama sa amin sa aming pakikiugnay sa Panginoon at sa pagdiriwang ng kanyang banal na hapuna. Ang ating tema para sa Gospel of Luke ay God the Son, Son of Man. Sapagkat dito sa Gospel na ito, ipinapakita ng sumulat si Dr. Luke na ang ating Diyos, bagaman siya ay tunay na Diyos, siya rin ay naging tunay na tao upang kanyang magampanan ang iniutos ng Diyos Ama sa Kanya para sa ating kaligtasan. Ang title po ng mensahe sa atin ng Panginoon sa hapon ito ay Pagsunod sa Pagsugo ng Panginoon. Pagsunod sa pagsugo ng Panginoon. Hindi ko po alam kung maraming nakakaunawan pagsugo. So, hindi po siya seafood. No? Hindi po siya sugpo, no? Pagsugo, being set, no? Ang ipipog sabihin noon. So, panadilin po ninyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 9 at pag-aaralan po natin ang sinasabi ng verses 1 to 6. Sa mga nakaraang salaysay na pinag-aralan natin dito sa Gospel of Luke, ipinakita ni Jesus ang kanyang kagilagilalas na kapangyarihan at otoridad laban sa mga unos sa gitna ng Sea of Galilee, laban sa mga demonyo, isang lalaking hinalihan ng 1,000 demonyo, laban sa sakit, isang babae na nadurugo ng 12 taon, at kahit na laban sa kamatayan, siya ay mayroong kapangyarihan at otoridad. Yung po muli natin pinag-aralan nung kanyang binuhay ang anak ni Jairus na isang maliit na babae, nasa edad na 12. At siya po ay namatay, di po natin alam kung anong sakit. Ngunit nung siya ay hawakan ng ating Panginoon at utusan na bumalik ang kanyang buhay, ang buhay niya ay bumalik. At siya ay nagpatuloy. Pagkatapos niya ipakita sa kanyang mga alagad ang kanyang kapangyarihan at otoridad bilang Mesiyas. Yan po kanyang pinapakita ng mga gawain ay kinulaan ng mga propeta na gagawin ng Mesiyas na pinili ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. So pagkatapos kang ipakita sa kanyang mga alagad ang kanyang kapangyarihan at otoridad bilang Mesiyas, isinugo sila upang ipahayag ang mabuting balita ng pagdating ng kaharian ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Ang gospel po ay malinaw sa ating Panginoon. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven or the kingdom of God is at hand. Anong ibig niya sabihin?
Kailangan ninyong manumbalik sa akin. Kailangan ninyong talikuran ang inyong kasalanan, sabi niya sa kanyang bayang Israel, sapagkat ang pangakong Mesiyas ay narito na. At dahil siya ay ang king, siya ang hari. Sabi niya, the kingdom of God is at hand. Ang ibig po sabihin nun, ang gospel po ay isang pagtawag sa repentance at isang pagtawag sa ating pagsupok sa ating Panginoong Hesus bilang hari ng ating mga buhay. Ngayon, yan po ang napakahirap gawin. Sapagkat ang gusto nating hani ng ating mga buhay ay ang ating sarili. Gusto natin, hawak natin ang ating kinabukasan. Ayaw natin na nagkakasakit, na hindi natin kontrolado. Ayaw natin na nawawala ng salapi. At hindi natin kontrolado kung saan natin kukunin ang ating kakainin sa araw-araw. Ayaw natin na nawawalan tayo ng kakayanan na magkaroon mo ng tirahan. Gusto natin, kontrolado natin ang ating buhay. Sapagkat ang gusto nating naghahali sa ating sarili ay ang ating sarili. Ayaw natin yung gusto ng Panginoon na boyfriend para sa atin. Meron tayong ibang gusto. Ayaw natin yung babaeng kanyang pinili para sa atin. Sapagkat meron tayong mas gustong iba. Kaya lang, hindi siya Christian. Hindi siya nananampalataya sa Panginoong Hesus. In fact, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya lang maganda siya. Wapo siya. Kaya ang gusto natin, ang nasusunod, ay ang ating gusto. Ang gospel po ay kabaliktaran. Repent, for the kingdom of God is at hand. Yan po ang iniutos ni Kristo Jesus sa kanyang mga alagad nung kanyang isinuho sila upang iproklama ang mabuting balita. Mabuting balita po yun sapagkat ang pag-aari ng tao sa kanyang sarili ay walang dinulot kundi kasalanan, kahirapan, digmaan, pag-aaway, laban ng bansa, laban sa ibang bansa, kasiraan. Kaya mabuting balita, naririto na ang kaharian ng Diyos. Sila ay sinubok na may kapangyarihan at otoridad para sa kanilang misyon. Alam nyo, napakagaling pong manager ng ating Panginoong Hesus. Ang isang rule po sa management, kapag ikaw ay nag-delegate ng responsibility sa isang tao mo, kailangan bigyan mo rin siya ng authority. Pagka ang responsibility ay binigay mo na walang authority, hindi niya magagawa ang kailangan niyang gawin that he is responsible for. Meron siyang power, pero wala siyang authority. Example na ni Pastor Larry Carino Umaga, isang pulis na nagta-traffic, na merong sumusugod na isang malaking truck, kaya niyang iinto sa pamamagitan ng kanyang isang kamay. Sapagkat meron siyang badge, meron siyang authority, at ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang authority. At yung authority na yan ay bigay sa kanya ng gobyerno. Gayon din naman ang kapangyarihan ng mga alagad na kanyang isinugo para sa kanilang misyon ay ang authority na ibinigay sa kanila ni Kristo Jesus. Mga kapatid, kami na nagpapastor dito sa DCF. Wala po kaming authority. No?
Siguro ang authority lang namin ay pirmahan yung inyong parking slip, no? Para kayo ay makalabas ng basement parking. Yan kung kayo ay nakapag-park sa basement natin. Yan lang siguro otoridad namin. Wala po kaming otoridad na iligtas kayo. Wala po kaming otoridad, kundi ang otoridad na nagmumula sa Panginoon na kanyang ipinataw sa mga makasalanang lalaki katulad namin. Nakakatakot po ang responsibilidad na ito na maging pastor at tagapagturo ng banal na pasulata. Ulit-ulit ko po sinasabi sa aking misis, ang pinakamahirap kong paglakad ay magmula doon hanggang dito. Hindi dahil masakit ang aking puhon, pero masakit po ang aking tuo. Hindi po dahil doon, kundi dahil alam ko na sa pagtayo mo dito sa pulpitong ito, ang aking sasabihin, ang aking ibuproklama ay ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Yang salita na yan ang may kapangyarihan. Wala po ako kapangyarihan. Wala po. Kahit kaposte. Wala po. Ang kapangyarihan po ay nagmumula sa ating Panginoon. So, sinugo sila, may kapangyarihan at otoridad para sa kanilang misyon. Pinagbilinan sila na umasa sa Kanya at sa Kanya lang para sa kanilang pangangailangan at inikayat na magpatuloy kahit na ano ba ang resulta ng kanilang pamamahaya. Kahit na sila ay tanggapin ang kanilang mensahe o di kaya ay reject ang kanilang mensahe. Naalala po o ko'y mas batang pastor sa iglesia dati kong pinagpapastoran, meron po kami evangelism explosion, no? Na training. Yung aming po training na yon, every Saturday, pagkatapos po ng instruction, merong all the jump training. So, isang trainer, saka isang trainee, kami po ay paglalakad sa kalye ng aming village, no? At tapasok sa mga pintuhan upang magbahagi ng ebanghelyo sa kanila. Nakakaot po. Nakakatakot. Lalo na kung ipapahabol kayo sa aso. Kung minsan, pagalang kayong magpapaalam, magandang hapon po. Meron lang po kami isi-share. Pagdadyan po kami sa Parañaque Bible Christian Church. Meron lang po kami isi-share sa inyo magandang balita. No? Pwede po ba kaming tumuloy? Ay, magandang hapon naman. Kahit hindi na po. Babalik po kami next week. Ay, kahit hindi na rin. Yung po resulta ay hindi lang kasalalay sa atin. Nakasalalay po yan sa ating tribe. Naniniwala po tayo dito sa church nito sa sovereignty ng ating Panginoon sa salvation. Sa po kumikilos, ang kanyang salita, ang may kapangyarihan, kaya ayaw nating i-water down yung kanyang gospel. Mahirap pong sabihin, repent! Kasi ibig sabihin ng repent, makasalanan yung kausap mo. Wala pong aamin nun. No? Mahirap pong aminin yung kailangan pong repent. Ang ating Panginoon na, kuminsan, kapag siya ay nag-umpisa mag-share ng gospel, sasabihin niya, you brood of vipers. Sa Tagalog po, mas maganda, mas maluto. Mga kulupong. Ngayon po yatang mag-share ng gospel na gano'n ang umpisa ninyo. Hindi naman yun hinihingi na aking Panginoon, so hindi hinihingi niya maging tapak sa misyon.
sapagkat ang kapangyarihan at ang otoridad ay nasa Kanya at nasa Kanya moralitas. Alam niyo, ito pa rin ang Kanya hinihini sa lahat ng Kanyang miligtas upang maglingkod sa Kanya ngayon. Sino po yan? Sino po ba ang niligtas ng Panginoon sa atin? Di ba tayong lahat? Di ba kaya kayo naririto? Dahil nakaranas kayo ng paligtasan ng Panginoon? O hinahanap ninyo ang pagpaligtasan ng Panginoon? O nararamdaman ninyo ang pagtawag ng Diyos para sa Kanyang kaligtasan? Kaya tayo miligtas ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Ano paraan, Pastor? Ipahaya ng Kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Magbahagi ng Ebanghelyo sa mga pakilala natin. Mga kaibigan, mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, mga kaaway, lalo na ang kaaway. Siyempre, gusto nyo bumay ka paaway nyo, di ba? Ibabait lang sila kung sila ay tatanggap sa Panginoon. Kaya utang na loob, bakabiran nyo na ng gospel para hindi na kayo nag-aaway. Pero mga kapatid, ito po ay ginagawa natin hindi dahil ito isang magandang ideya, o hindi dahil ito ay inikutos sa atin ng ating Diyos. Tayo niligtas upang maglingkod. We were saved to serve. And we were saved to be sent. Tayo po ay silusugo pa rin ng Diyos katulad ng mga unang alagad sa panahon natin Ano kailangan natin maalala? Una, mas panayan na may kapangyarihan at otoridad. Verses 1 and 2. And He called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Ito po ang ating ito po ang ating mission. Ang church po natin, tulad ng maraming organisasyon, tayo po ay nasa strategic planning, taon-taon. No? So, yung mga bihasa sa strategic planning, 4 na taon ko po minagawa yan, year in, year out, sa ating potential career. Ang una pong pinag-uusapan, what is the mission? What is the mission? Sa akin, di na kailangan pang sabi. Dahil ang mission ay nasa Matthew 28, verses 18 to 20. Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always until the end of the age. Yan po ang ating mission statement. Pero para matandaan ng madali ng marami, meron tayo build up and reach out together in Ortigas and in our oikos. Yata, no? Pero kung hindi pa mas paikse, know Christ and make Him know. Hindi po nagbabago ang ating status. Ang nagbabago lang po ay ang commitment natin na magpahaya na may kapangyarihan at otoridad. Huwag po kayong matakot. Tayo ay kinawag and He called the 12. Hindi po ito yung first calling. No? Noong una, si John chapter 1, they were called to salvation. Si Andrew muna, si John, sumunod si Peter, si James. Tiraho nila kanilang baktada sa Betsaida, si Philip at si Nathaniel, otherwise known as Bartholomew.
Tapos, marami silang ibang dinandan. Si Simon the Zealot, si the Less. Merong isang Judas, no? At isa pang Judas, yung huling Judas, yun ang ayaw natin. Pero yung Judas ko kasi very common name. Nung panahon na yun. Tinawag po yung 12, nasa Matthew 10, verses 1 to 4, yung enumeration ng 12. Nasa Luke chapter 6, tinawag po sila. Liba sila yung mga isda at tinutusan sila ng Panginoon, I will make you fishers of men. So sila ay kinawag unto salvation. Tapos sila ay kinawag na maglingkod sa Kanya, I will make you fishers of men. Go and leave your nets. So iniwan nila kanilang hanap buhay na pangingisda upang mamisda ng mga tao o mga kaluluwa. Mga ordinaryong tao ang isinusugo ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo. No? Sa Luke chapter 4 verse 43, ang sabi ni Jesus, ito kailangan ninduin. I must preach the good news of the kingdom of God. Nandito na ako ang king. I must preach the good news, ang magandang balita. Ang euangelion, yun po Greek word, ibig sabihin good. Evangelion, message, dahil derivation po yun ng angelos, messenger. So, evangelion, the evangel, kaya naging evangelistic yung pamamahayag ng good news. I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Si Kristo mismo ay isinugo ng Ama upang i-proclaim ang mabuting balita ng kaligtasan. So itong 12 na ito, so nag-umpisa silang 12, tapos yun na nga, yung isa, Judas, ay pinagkanulo ng ating Panginoon. Pinagkanulo ay binitray. Malalim po bang kalalo yun? Kung malalim po, binitray niya. Ang ating Panginoon. Pinagkanulo niya si Jesus. At so naging 11 na lang sila. Sa Acts chapter 1, pumili po sila na papalit ni Judas, no? Si Matthias. Pero mga tao nito ay ordinaryong tao, mga mangingisda. Siguro alin sa kanila, kito ay mangingisda. No? Mahirap ang mga mangingisda ro panahon na iyon. Pagamat meron silang mga pag-aari na tulad ng mga bangka. Pero mahirap ang buhay nila ng panahon na iyon. Pero merong mayaman sa kanila. Ukot ng yaman. No? Si Lady na naging Matthew. No? Mayaman siya dahil siya ay tax collector. Sa ating lingwahe mo ngayon, BIL examiner. Yung pong nag-i-issue ng law, the Metro Authority. Siya po ay ganoon. Siya po ay yumaman dahil sa kanyang pang-aabuso ng kanyang pwesto bilang isang tax collector. Meron din po revolusyonaryo si Simon the Zealot. Para na yan, para yung mga kasapi ng kabatang makabayat. Ng samahan ng mga mag-aaral at ng sambayana. The League of Filipino Students. Po alam yan dahil kasapi po pa siya. So para po ako si Simon the Zealot. Aktivista, revolusyonaryo. So, may kakoordinadyo ng mga saong kimili ng aking Diyos. Walang mga seminary degree. Alam nyo, ang aral lang sa kanila na medyo may katatayuan sa buhay, na marunong umahot na sa laki at mag-manage na sa laki, ay si Judas. No? Pero wala pang nangyari yung kanyang katanyagan at kagalingan sa kanyang buhay. Taglay nila kanya papahirihan at otoridad upang ang resulta ay dahil sa kanya
at hindi sa galing ng mga sinugo niya. Binigyan sila ng kapangyarihan na magpagaling, magpalayas ng demonyo, iproklama ang gospel. Dinigay sa kanila yung ganong kapangyarihan. 2 Corinthians 12:12, alam natin na the signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So alam natin na mga apostle, pinavalidate ng signs and wonders ang kanilang mensahe. Nung kanilang mensahe na isulat na sa bagong tipan, tumigil na rin yung signs and wonders. Sa Hebrews chapter 2 verse 4, while God alone also bore witness by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit, distributed according to His will. Yung patunay na ang mensaring dala ng mga sugo ng Panginoon ay galing sa Diyos. Pero sila yung ordinaryong tao. Tignan yung qualification nila sa 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 29. For consider your calling, brothers, not many of you were wise. Hindi sila katalimuhan, no? According to worldly standards. Not many were powerful. Wala silang kapangyarihan ng mundo ito. Not many were of noble birth. In other words, wala pong social sa kanila. Wala pong nepo baby. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Parang lano resulta ay mapasa Diyos lano mapapuri at hindi sa kanila. So kung kayo ay iniisip nyo, ordinaryo lang akong tao, hindi po makapalang mukha ko pareho ni Pastor BJ, lalimbo-linggo ito maharap tao, mapapalambo ka. Mga ordinaryong tao po, pinili ng Panginoon at binaliktad nila ang buong mundo dahil sa kanilang pagsunod sa pagsugo ng Panginoon. Maglingkod tayo na may kumpiyansa sa gagawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Kahit na tayo ay marupok na tao lang. Sabi niya sa Matthew 10:19-20, when they deliver you a word, do not be anxious how you are to speak or what you are to say. For what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Nakakapilabot po yung verse na yun. Sapagkat ang sinasabi nito, ang namumutawi sa aking mga labi, binapasa ko sa kanyang Biblia, ay salita mismo ng panal na Diyos. Nagdadaan sa isang makasalanan na tao. So kung ordinaryo kayo, at sa tingin nyo, kayo ay foolish, kayo ay weak, kayo ay not of noble birth, well, qualified ko kayong lahat na maglikod sa Panginoon. Pangalawa, maglikod na may pag-asang lubos sa suporta ng Panginoon. Sabi niya sa verses 3 and 4, and He said to them, take nothing for your journey. Kakaiba ito Pag tayo kinapadala ng aking mga kumpanya sa ibang bansa, dami natin dala. Diba? So, kailangan meron tayo plane ticket, kailangan meron tayo carry-on bag, meron check-in bag, kailangan bisado tayo Amerikana o baro para maganda ang aking itsura. Kailangan may dalang tayo mo laptop, projector, files, presentation deck. Sabi niya, take nothing. Parang hindi nag-agree yung bata niya.
Take sasi for your journey. No stop. Walang pang hawik ng mga wild animals. North Pack, walang lalagyan na damit. Hirap naman yan, paso. North Bread, wala silang snacks. Tayo mga Pilipino, di ba? Lalo na yung mga tita ng Manila. May mga dalang bag palagi. Sa loob ng bag, palaging may snack. Di ba? Palaging merong ziplock na walang laman. Para pag kumain sa iba, ay meron syaro. Ganyan ang mga kika naman niya. May dala pala ng snack. Pagka hindi masarap yung snack, may back-up yung snack. No? Sabi niya, nor bag, nor bread, nor money. Pastor naman, wala pera, wala sila talakas. So, kahit na Gcash, lapang Gcash. Kahit na GoTime, no? Wala pa rin GoTime, no? No money, and do not have 2 leaks. Yung palong na sa pasuotan ng mga tao. Sa atin, nung kami sa Ditsino, noong t-shirt, huwag kayo magdadala ng 2. Yung lang suot nyo. Kadiri naman. Panginoon, di ba? Pero anong sinasabi niya? The barest essentials. And whatever house you enter, stay there. Mahirap man, mayaman man, may banyo man, o wala. O kung may banyo, may bidet, o walang bidet. Minsan mapili pa tayo eh. Anong bidet-bidet? Tabo po, meron pa niya. Whatever house you enter, stay there, and from there depart. Ganap na magtiwala sa Diyos para sa ating pangangailangan at maglilihis ang atensyon ng iba mula dun sa mensahero patungo sa message. Ayaw natin na focus ay nasa atin. Na pinahalagaan tayo, pinapakain tayo, ibinabahay tayo. Kahit na saan, kahit na kailang, kahit na ano pa. Kahit kapain tayo o hindi. Kailangan maglikod. Ngayon naman, hindi naman ganito, di ba? Kaya kami mga pasto, parang lahat kami nananapak. Actually, ako lang. Kasi kahit saan kami magpunta, may pabaon, may pakain, may pamirienda, may padiner, may andali. No? Hanggang ngayon po, kinakain mo po yung mga nirigalo niyo ng Pasko. Hanggang ngayon po, hindi pa sapos. Awa naman kayo sa amin. Mataas na po ang blood sugar namin. Sabi sa 1 Thessalonians King Turkey ni Pablo, and we also pray God constantly for this, that when you receive the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men. Ang atensyon ay wala pa kanila. But as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. Yung po ang ating goal. So, kailangan, simple lang. May naman ang ating mga misyonero, dibigyan ko kayo ng konting sa chapter 22 ng Luke. No? Kinagusan din naman yung mga disciples na parang imbis na umalis sila ng empty, sila ay pwede na magdala ng mga bagay. No? So, ano yung kumana? Pero sa Luke 22, sabi ng Panginoon, ngayon pwede na kayo magdala ng bag. Kasi hindi na short-term mission. Meron mo tayong short-term mission program sa ating church, yung ating wet food. Pero nakabalakit kung sa lapi yung ginugugol natin. Dahil siyempre, bibili natin ang plane ticket. No? Ang sasama dun sa wet food mission, ilalagay natin sa dissenting hotel, bibigyan natin sila ng pang-grab, pang-Uber, pang-angkas, pang-move it, ano pa ba ang nadyan? Lahat ng pangangailangan nila ay binibigay natin.
Nung panahon na yun, sabi ni Jesus, hindi, sa akin lang manggagaling lahat. So kayo ay pinopromote ko, isusuko ko na kayo ngayon, pero wala kayong dala, wala kayong per diem, wala kayong pagkain, wala kayong pampalit na damit, wala kayong dalang bag. Kayo ay magiging tuloy lang sa mga bagay. Sino kaya ang susunod sa inyo? Sa galongan. Ako medyo mahirap po akong bumiyahe dahil meron po akong dalang BiPAP machine, kailangan dala ko po yun. Kung hindi po ako makakaringa habang ako ay natutulog at unti-unti po akong mamamatay. So, ako po yun, nasa isang malaking bagyo, diba? Sabi ng Panginoon, huwag kang magdadala ng bag. Sa Mark chapter 6, merong paparalel pa. Sabi ni Mark, pwede daw magdala ng staff. Si Matthew naman, meron din siyang parang pwedeng magdala ng bag. So parang iba-iba ang kanilang basa. Pero isa lang tama at totoo. Dapat umasa sa Diyos lamang. Kailangang maging kontento. Sabi na ni Paul sa Philippians 4:12, I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of pleasing plenty and hunger and abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Yun yung verse na yun na hindi para manalos ng tennis match kung makashoot ng basketball. Hindi po. Ginagamit po sa maling parahan. Yung converse na yan, I can do all things through Him who strengthens me. Ay kapag tayo pinadala, na wala pa lang tayong kadala-dala, na tayo ay natututong maging kontento sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. I can do all things, sabi ni Paul. Pwede akong mahirap, pwede akong mayaman, pwede akong butom, pwede akong kumakain. I can do all things. Through Him, through Christ, who strengthens me. Gamitin sa paglilingkod at huwag imbakin para sa sarili lang ang mga pagpupala ng Diyos. Pag-usapan na natin to nung ating sermon sa giving, no? Huwag mag-alala kung sa ating pangangailangan na tapat naman na ibibigay na ating Panginoon. Kaya sabi niya, seek first. Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangatlo at huli, pagpatuloy kahit ano pa ang resulta ng pamamahayag ng mabuting balita. Verses 5 and 6, and wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And they departed and went to the villages, preaching the gospel and healing everywhere. Sila po ay pinadala sa region ng Galilee, northern Israel. Yung po hindi pa naaabot ni Jesus. Sila po ay magmumula sa Capernaum. At doon po sila magmumula at sila kay hinati, maaaring intus. So, 12 sila, 6 na tin. Kasi sa Luke chapter 10, merong follow-up mission. 72 naman sila na pinadala. Na 2 by 2. Sabi din Mark, 2 by 2 daw silang pinadala nang kulang sila padala ng ating Panginoon. So, hindi natin alam kung ano ang strategy. Pero ang importante, wherever they do not receive you, when you leave that town, take off the dust from your feet as a testimony against them. Ang resulta ng ating tapat na pamamahayag ay ipasa Diyos natin. Sapagkat ang kaligtasan ay sa Kanya lamang. Romans 1:16, sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Ang kapangyarihan po ay nanggagaling sa Kanya. To everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks. So 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. Ang nagliligtas po ay ang Diyos. Hindi yung galing niyo sa pagsasalita. Hindi yung kagandaan ng inyong pag-uugali. Una naman kayong masamang ugali pag nag-share ng lapspet. Una naman kayong masungit.
ang bawat makaliling na ebanghelyo ay mananagot sa kanilang pagtugon. Alam nyo ba, na dahil narinig nyo na ebanghelyo, mula sa pulpitong ito, kayo ay may pananagutan sa Diyos na tumanggap o hindi. Pag tumanggap, tayo ligtas. Kapag hindi, mananatili kayo sa inyong estado na condemned. John 3:18. Alam natin yung 3:16. In 3:18, ang sabi, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Mga kapatid, ang resulta po, resta niya. Marami po sa atin ang nagpa-participate every Wednesday night sa ating Ortigas Community Outreach. Giliw na giliw tayo at galat na gala kapag nagre-report ang ating staff, no, na merong 25 na dumating and 20 of them pray to receive Christ. Hallelujah! Hallelujah naman. They pray to receive Christ. That's it. Sila itanggap na? Sila iligtas na? Kung talagang they pray to receive Christ. Para kung hindi? Problema natin, di natin alam, di natin nakikita ang puso din. So, kailangan, yung 20 na yun, ay mga pangalan na ating ipananalangin sapagkat ang kapangyarihan ay galing sa mga. Pananalangin natin na sila ay pagumin ang kanilang mga puso sapagkat siya ang nagbabawi ng Diyos. Pananalangin natin na sila ay manampalataya. Wala silang ganong pananampalataya sa sarili nila. Ang pananampalatayang nagliligtas, alam natin, galing sa Scripture, ito ay gift of God, not of works, lest no man should boast. Pag-pray natin na sana magkaroon din sila ng gift of saving faith. Kung ano yung binigay sa atin, ipinakalob sa atin ng ating Panginoon. Panginoon, ibigay mo rin sa kanila. Nila po ibig sabihin, no pray to receive Christ. Huwag kayo magtatatanong at hallelujah. Welcome to the family of God. Hindi nyo alam yun? Kung minsan, ginawa natin yon para kumpleto ang ating mga numero. Gusto natin ng key success factors. At ang isang KPI natin ay PRC. Pray to receive Christ. Mga kapatid, ang Diyos lang ang may alam. Ang aking responsibilidad is to go, preach the gospel, and make disciples of them, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ipasok natin sila sa ating iglesia. No? Teaching them to obey all that He has commanded us. How to grow, membership class, spiritual gifts class, Life Journey 1, Life Journey 2, Life Journey 3, Life Journey 4, mga kapatid, nasa website po natin lahat yan. Lumimba sa makao sa akin, Pastor, kailangan ko po ng material magturo sa Bible study. Anong gustong isampal sa kanya yung akat na lecture? Merong leader's guide, merong PowerPoint, meron lang script, pabasahin mo na lang. Mag-aanap pa sa internet ng material. Mga kapatid, teaching them to observe, yan ang ating responsibilidad. Ang pagbabago po ay sa Diyos. Tayong lahat, mga kapatid, ay sinugo ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa natapos ng gawain ni Jesus sa krus. Tapos na. Kanya nang pinabayaran ng ating kasalanan. Kanya nang sinunod ang lahat ng requirements ng batas.
Kailangan lang nating manampalataya sa Kanya. Ginawa na lahat ng Diyos. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Salvation is all of God. Datapwat ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang ang paburi. Yung kung aking inawi kanina. Tayo lumapit muli. Kung kayo ay narito ngayon at hindi nyo pa nakikilala ang ating Panginoong Hesus, ang aming po panawagan sa iyo, habang may panamok pa, at dahil narinig nyo na ang mabuting palika, na ang kaligtasan ay hindi dahil sa inyong gawain, kundi sa natapos na niyang gawain sa krus. Ang kailangan lang ninyong gawin ay manampalataya sa Kanya. Pero Pastor, parang wala po ako nung nanong pananampalataya. Hingin ninyo. Hingin ninyo. Yung po isang publikano, isang tax collector na nasa templo, hindi makalapit sa unahan ng templo sa kanyang kahihiyar dahil sa kanyang masamang hanap buhay, nakayupo, kahumfulo, inaampas ang kanyang digdig. Sabi niya, Lord, have mercy on me, a sinner. Sabi ng Panginoon, yun ang naligtas. So ano kailangan ninyo gawin? Lord, have mercy on me, sinner. Bibigyan niya kayo siyang buhay. Bibigyan niya kayo ng pananampalatayang nakapagliligtas. At kayo ay nilignas niya. Sapagkat they who call upon the name of the Lord shall be saved. Tayo po ngayon ay mananalangin at ipangumpisal ko natin sa ating Panginoon ang ating mga pagkukulang sa Kanya. Hindi po tayo makalalapit sa Kanyang dulang o tayo ay mayroong tinatagong kasalanan na ating inaharuga at iniiro. O meron po, talipuran niya na. Kung kayo naman po ay hindi pa nakakakumatanggap kay Jesus, hindi po kayo maaaring sumali dito dahil wala po kayong bahagi dito. Pero bakit ninyo hindi siya tanggapin ngayon din sa ating pananalangin? Kaya samahan niyo po ako at tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nakikita niyo lahat ang puso ng bawat isang tao na narito ngayon. Alam niyo ang estado ng kanilang kaugnayan at pananampalataya sa inyo. Kung sila ay merong kinatago na kasalanan, tulungan niyo silang ipangumpisa dito sa oras na ito. So sila ay hindi ka nananampalataya sa inyo, kayo po ang magbuhay na maguli sa kanilang kaluluwa para sa inyong kalwalatian at bigyan niyo sila ng kaligtasan, O Diyos. Isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito sa aming pananahili, ay mananalangin sa inyo at ipangumupisad na lahat ng aming papupunan sa inyo, O Diyos. Kayo po ang magpakaawat sa ating pananahimik, mga kapatid. Ipanalangin natin at sambitlahin sa ating Panginoon ating mga naging pakinaan at tayo'y patatawa. You just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.